Maraming nagtatanong sa akin, no, kung saan daw ba merong malapit na pwedeng mabilhan ng mga minivan, every wagon, every van. Siyempre, kung ako ang tatanungin, dahil taga Valenzuela ako, uunahin ko yung mga alam ko dito sa lugar namin na nagtitinda talaga ng minivan. Mga ganitong sasakyan, gaya ng mga sasakyan na nakikita nyo sa likod, yung mga nauuso, kinagigiliwan nating sasakyan ngayon. So, andito tayo ngayon along MacArthur Highway dito sa Valenzuela City. Maipakita itong tindahan na to ng mga sasakyan na may mga minivan din dito. Siyempre, makikilala natin yung tao sa likod ng garahe na ito. So, huwag natin patagalin. Alamin na natin ang kanyang buhay minivan. Okay, kagaya ng ipinangako ko sa inyo ay kakausapin natin ang lalaki sa likod ng garaheng ito. Sir, anong pangalan mo nga, sir? Edwin, sir. Ay, si Sir Edwin. Tapos, sir, anong pangalan nitong atelier mo? Ben2Q Auto Shop. Gaano katagal ka na rito, sir, na nakapwesto? 2008 pa. 2008. Oh, matagal na. Parang malapit ka na mag 20 years pala rito. Malapit na. So, mostly, ano yung ginagawa nyo rito, sir? Nagbebenta ba kayo rito? Gumagawa? Lahat, sir, ginagawa, binebenta. Nag-start kami as a talyer. Talyer talaga. Talyer talaga. 2008, tapos nag-cater ako ng mga Japanese car. So, nag-ship ako sa European. European. High-end naman. Oo. So, BM, Mercedes. May ano nga doon? May Audi nga doon. Yan, yung mga specialty namin dito is Audi. Napunta kami rito sa DA64B kasi may mga tropa na medyo nagkakaroon ng bad experience pagdating sa DA na ganyan. Kasi mo-order sila, mga tropa natin is nasa telco eh. Pinakiusap sa akin na kung matutulungan daw yung mga brother na ganito. So, okay, sabi ko kasi dati naman ako nag-i-import. So, pumunta ako ng Japan. Nagparating ako ng tinulong ko sa kanila. Hanggang sa kami na yung nagsusupply, nagme-maintain nung isang telco. So, yung mga unang mga DA na yun, sir, parang handpick mo yun. Ikaw ang pumili mo yun. Kasi online ako sa auction. Magmula rito hanggang Japan, nabubyo ko lahat. Kasi binigyan ako ng access ng supplier ko. Ito na, puntahan na natin yung minivan. Kaya naman sila nanood dahil interesado sila sa minivan. Kasi nabanggit mo, sir, na parang mga telco yung kadalasan mong binibigyan o sinusupplyan ng mga DA. Sa estimate mo, sir, sa average, ilang minivan yung nare-release mo? Depende, sir, sa order eh. Let's say may order na 30 units, ganon. 30 units a month yan? Hindi mo kakayanin na a month yan na i-assemble. Hindi kakayanin yan. Kasi yung pag-assemble na ng isang unit, 10 days eh. Kompleto. Ang painting pa. Pag umuulan, hindi naman tayo ganun ka-high-tech na meron tayong oven na pwedeng anytime, pwede mong pasok. So, yung 30 units na yan, usually, half a year yan. Mga 6 months din. 6 months din. Tapos, pag may additional order yan, tatawag na sa'yo, PPO na ito, kailangan ko pa ng ganyan. Pagkatapos namin nun, continuous, na kami. Kumbaga, production. Pagkatapos mong may supply, yung unang parang order nila, may following order meron na yan. May kasunod na. May kasunod na yan. Kasi meron silang mga lumang DA, yung F6, F5. Luma na talaga. So nagpapalit na sila ng unit. Ako naman, medyo may kinitang konti. Pag mga pambili ng bagoong, tatanggalin mo na ron. Bibili ka na ng di ba? Pagbili ka na ng at least andyan na, pag umorder, bigay ka na lang ng bigay. May pang-ikot ka na. Meron ng pang-ikot. Importante kasi yun, sir, no? Oo. Kumbaga, pagka alam mo na tuloy-tuloy yung demand, dapat tuloy-tuloy din yung supply mo. Supply and demand. Ikaw ba, sir, personally, bukod dito sa mga DA na ginagawa nyo rito, ikaw ba may sarili kang unit? Meron, sir. May sarili ka. May sariling unit. Anong unit mo? 64W. Kaya lang na anong mga kaklasiko. Maganda yan. Siyempre, kamot ka na lang. Anong nangyari? Binili. Ngayon, gumagawa ako ng sarili ko na naman na... Gagawa ka na. Andito ba yun, yung ginagawa mo na yun? Andito, sir, yung Verderon. Tapos, sir, kung sakali, sir, na may mga nanonood na gusto nilang magpagawa o bumili rito ng mga DA, maisisingit mo ba sila sa dami ng mga order na ginagawa mo? Kasi pagka katulad niya, ibang kulay, sa customer yan. Kasi sa telco is puti lang. Puti lang talaga. Pagka nakakita ko na ibang kulay dyan, yun yung mga pambenta outside. Ikaw ba, sir, hindi mo ba na-experience yung minsan dahil ikaw yung hands-on ka, ikaw yung gumagawa ng mga unit dito. Pagka i-release na, hindi ba sumasama yung loob mo? Hindi ba nalulungkot ka na... Minsan kasi, sir, ganun eh. Meron ka makikitang unit na napakaganda. Pag start mo, pag road test mo, alang-kalampag yan. Ang ganda ng shifting na pwedeng ariin to. Pero naipangako mo sa kliyente, siyempre, customer ang mauna kaysa sa'yo. Total, marami naman darating kung sakali. May nangyayari talaga yun. Kahit range lang, sir, ng presyo, at least may idea sila,
range ng presyo na yung talagang basic unit lang, walang upgrade, Basic, yeah. kulay puti lang, parang ganyan. Kumbaga, i-convert lang, sir. Walang painting, ganun. Walang paint, walang kahit na ano. Magkano yung pinaka-base na Sa amin, presyo mo? sir, usually ang base niyan nag-range ng 180 to 220 yan. 180 to 220. Kompleto na papel, lahat naka-convert na. Nakapangalan na dun sa... Oo, nakapangalan na. Medyo may pricey sa amin. Oo. Ganon. Kasi kami, bago namin i-release talaga, bubuting-tingin namin lahat, ultimo makina. Pag nakita ko makina, medyo mataas na tinakbo, so hindi mo maiiwasan yan. Ginamit yan sa Japan, yan ang pamalengke, pang ano ng Japan, yan ang regular na ginagamit. Kasi free parking yun sa Japan. Talaga? Wala yan. Pagka dilaw ang plaka mo, hindi ka kailangan ng parking, mag-provide ng parking. Pag puti, magpo-provide ka ng parking. Yan, dilaw, hindi na, okay na yan. Kaya ginagamit yan, usually mga matatanda, mga iniiwan sa kung saan-saan. Pwede, kung may free parking sa park, ganun. May ganun palang privilege yung mga DA, sir, no? Lalo sa Japan. Oo. Kaya usually, puro DA, maliliit na auto yung lumalabas. Sir, para pala dun sa mga baka may gusto kang ibigay na advice dun sa mga nagbabalak na bumili ng DA. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Maganda ang DA, lalong-lalo na kung ikaw ay magninegosyo. Kasi let's say meron kang 600,000, tapos bibili ka ng second hand ng mga branded na mga malalaking sasakyan, gagamitin mo sa negosyo, mawawalan ka ng kapital. Ngayon, kung DA, kayang i-perform ng DA. So, may 300 ka, may 300 ka pang negosyo. Saka ka na bumili pag nakaipon ka na. Di ba? Yun ang ng DA. Ngayon, ang problema ng DA is overheating. Dapat siya makorek. Meron kasi tayong tinatawag na thermal stress sa mga bakal. Pag nagkakaedad ang bakal, nagkakaroon ng thermal stress yan. Kahit sabihin mo lagyan po naman magagandang thermostat yan, hindi na yan. Meron kaming ginagawa dyan para ma-prevent yun. Kasi every shop naman may mga sikreto yan na hindi pwedeng kasi secret mo na yan, secret sir. mo na. Ngayon, kung gusto nyong ma-experience yun, kung gusto nila ma-experience yun, sir, pumunta sila rito, no? Yes, sir. Gagawin ko yan, yung kumbaga coolant rerouting kung tawagin niya. Importante yun. Kasi mas maganda kasi yung radiator engine ng cooling system natin. Kasi actually, ang engine ng mga DA is designed sa lamig. Hindi siya pan-tropical countries. Ngayon, pagdating dito, nag-overheat. Bakit kung nasa Japan din nag-overheat? Yan ang number one question na dapat nila. Ngayon, kung matitignan mo yan sa architecture niyan mismo, kung paano ginawa yan, doon mo makikita na, ay, kaya pala. So, may binabago kami sa loob para at least mahaba ang lifespan ng makina mo. Yun ang sikreto nyo rito, Yun sir. ang namin. Tapos, sir, halimbawa, kasi nakikita ko, sir, marami kang mga pyesa rin ng mga DA. If ever ba, tumatanggap ka rin ng repair o... Yes, sir. Tumatanggap ako. Marami na rin akong ni-repair galing sa mga kaibigan natin sa parting Davao. Kasi usually may warranty, time-consuming kung dadalhin mo pa ron. So, pakiusap, sige, okay, walang problema. Kasi marami naman tayong pyesa na pwedeng gamitin, ganon. Kasi aside from that, pumupunta pa rin ako sa mga importer. Nag-i-import ako, pero nagpupunta pa ako sa importer. Pag nakakita ako ng pyesa ng DA, binibili ko. Kasi sa amin din is kulang pa rin pagdating sa maintenance. Kasi maraming terrain wear, di ba naman maano sa edad, di ba? Tulad nung mga suspension, yan, ganyan. Talagang bumibigay. Kahit na sinong tao pag tumatanda, medyo sumasakit-sakit ang kasukasuan niya. Oo nga, sir, eh. Then, naalala ko tuloy sinabi ni Master sa Master Garage na kung makakaipon ka ng mga consumable parts, maganda na meron kang naitatabi para kung sakali, wag naman sana, na kailanganin mo, may mahuhugot kang pyesa. Okay, so dito sa Ben2Q Auto Shop, dito sa may along MacArthur Highway, dito sa Valenzuela City, tumatanggap sila ng repair. So, talyer kayo originally, tapos pwede ring order ng mga DA, magpagawa, magpa-build. Tapos, syempre, yun, kung may kailangan kayong parts at meron dito, pwede rin na bumili rito. Pwede rin po. Yun. Yan, si Sir Edwin ng Ben2Q dito sa sa Valenzuela City. Kasi sir, marami naghahanap talaga. Marami nagtatanong sa akin kung saan daw ba pwedeng bumili, saan pwedeng magpa-repair, saan pwedeng magpabuo. So dito, Ben2Q, dito sa may MacArthur Highway, Valenzuela City. Ayan, ilalagay na lang namin dyan yung mga detalye na kailangan nyo malaman.
O, kaya yung mga naka-DA dyan, kahit hindi DA, sir, no? Kahit hindi DA. Oh, kahit hindi DA, welcome kayo rito. So, yung mga naka-DA dyan na medyo naku-curious. Ako, naku-curious ako. Mamaya, pag kukwentuhan namin ni Sir yun. Kung naku-curious kayo, dalhin nyo yung unit nyo rito para malaman kung ano ba yung pwedeng gawin nila, sir. Para sa mas ikagaganda pa ng performance ng mga DA, sir. At ngayon, sir, bago tayo magtapos, meron kasi akong video na medyo marami nanood. Ang title nun, huwag kang bibili ng minivan. Yes, sir. Nakikita ko rin. Ano pa mo ba? Huwag kang bibili ng minivan kung ayaw mo ng unique na sasakyan, di ba? Yung mga ganon. So, meron akong t-shirt dito, sir. Ito, sir, bibigay ko na lang sa'yo to. Huwag kang bibili ng minivan na t-shirt. Tapos, ito rin pong t-shirt na to, na huwag kang bibili ng minivan, ay available din sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. I-search nyo lang po yung aprobado para makabili po kayo. Sa likod nito, sir, nakalagay naman dito sa likod kung ano yung mga, di ba? Kung ayaw mo ng surplus na sasakyan, ayaw mo ng murang sasakyan, ayan, so mga ganyan, multipurpose. Kung ayaw mo ng ganung sasakyan, huwag kang bibili ng DA. Huwag kang bibili talaga ng DA. Kasi ang DA, unique yan. Diba? Ayan. Sir, maraming salamat ulit sa'yo, sir. Sir. Pasensya na po sa abala. Alam ko No, busy sir. kayo. Every time naman. Ayan, Anytime, maraming pwede. salamat. Welcome na welcome ka. Ay, salamat po, sir. May maitutulong ako sa inyo sa lahat. Punta lang ko kayo rin. Ayun. Puntahan nyo lang. Nandiyan na yung mga detalye. Nakita nyo na kanina. At ngayon, nakikita nyo ulit. So, sir, maraming salamat ulit. Sir. Thank you din po. Thank you po. Sana magpunta sila. Punta kayo rito. Kita-kita tayo. Ang lapit lang namin dito. Tol, makatapos na naman tayo ng isa namang episode ng Buhay Minivan. Oo nga, tol. Oo, nagustuhan ko yung kwentuhan natin kay Kuya Edwin dito sa Ben2Q. Ang ganda nung idea na hindi siya nagsimula bilang negosyanteng nagtitinda ng minivan. Ang ganda nung simula niya na siya ay isang mekaniko. Talyer muna yung pinagkakakitaan niya. So, pagtawid niya sa minivan, bago siya tumawid sa minivan, nagpunta pa siya sa Japan. So, inaral niya talaga yung minivan sa Japan bago, syempre pagdating dito ng minivan, dahil usually, naka-chop-chop yan. So, ang inaral ni Sir Edwin yung buo na minivan sa Japan. At yun yung ini-incorporate niya ngayon sa mga unit na ibinebenta niya. Sobrang confident siya dun sa quality ng kanyang mga tinitindang minivan. Simply because alam niya kung ano yung kadalasang unang nasisira sa isang minivan. At nakakadagdag confidence din yun dun sa mga kliyente niya. Isipin mo na lang na makapaglabas ka ng ganong karami na unit. Di ba yung kontrata niya dun sa telco na binabagsakan niya ng minivan? Ibig sabihin lang nun, confident yung company na yon sa mga unit na isinusupply niya. Ganun level. Tsaka maganda pa dyan, tol, di ba yung sinundang episode, yung kay Ma'am Andrea, na gamit nila sa trabaho yung minivan nila. Ito, si Sir Edwin, yung minivan mismo ang trabaho niya. So, parang ibang na naman yun, ibang level na naman ng buhay minivan ang nakilala natin ngayon. So, kayo na nanonood dyan, baka meron kayong minivan, baka meron kayong kwentong buhay minivan, ay mag-comment kayo dyan. O kaya mag-message kayo sa Facebook page ko para mapag-usapan natin. Sino kaya susunod natin, Tol? May susunod pa kayang episode to? Oo, meron pa yan. Meron pa ba? Oo. Okay. Wala ko, wala na eh. Uy, pagpupunta kayo rito pala, kay Ben2Q, dito sa Valenzuela, sana puntahan nyo na rin kami sa Isa Snack. Nalapit lang namin dun. At pagkwentuhan natin ang inyong buhay minivan.